Good morning! Ready na po si Matthew magpasok sa school. Pero kayo mag-breakfast muna kami mamaya. Ano? Hi, Buranday. Gising na dyan kaya magbihis na ikaw. Itong isa kasi ayaw pang bumuhat. Sige na, tara kuya. Dito muna si Mila sabi. Ano, hindi ka muna magbihis? Dito ka muna? Sige. Tulog ka ulit, okay? Okay, tusins. Nagimik na naman ang bahay. Nasa school lang aming kuya. Nakita ko pala kanina yung sugat ni Matthew sa kamay. Oy, kalaki. Kawawa ang aming kuya. Kaya pala hindi ko masyadong mahawakan yung kamay niya. Kasi naano siya, kumbaga napaknit ba? Yung ngayon, pinakita ko sa inyo, kailan ba yun yung vlog na yun? Yung first day niya po sa school, natumbahan siya ng bike. Kaya naglalaro siya sa may mga buha-buhangin. Tapos itong kaklase niya naman, si Bram ata yun. Ayun, pagpunta doon banda kay Matthew, natumba. Ang nangyari po, nagdulas ba? Kumbaga yung ni Matthew na open ng konti. Kaya nung pagsundo ko sa kanya, ano na naman tong kamay mo nangyari? Sabi ng youth yun nga yung nangyari. Pero wala guys. Part of growing na rin siguro. I mean, hindi man siguro din yung sinasadya ng kaklase niya, no? Pat siguro din niya na masaktan ng bata. Pero kay kawawa lang ba? Kita niyo yung barangay. Laro na. Nilibang yung sarili niya. Ganyan po si Mila. Kaya niya pong laruin yung sarili niya kahit wala siyang ibang kalarong bata. Kahit nga kahapon nung nasa labas kami or sa garden, kasi nandito na yung ninong-ninong nila. Si Matthew nasa loob lang nanonood ng TV. Si Mila naman nandun sa garden, laro ng laro. Iba po talaga yung nila ni Matthew, personality. Yan lang ba ang kagandahan din, no? Pag yung anak mo, dalawa, makikita mo yung pagkakaiba ng ugali ng bawat isa. Kasi yan po yung na-experience ko ngayon. Mila? Laro lang ikaw dyan, ha? Kailangan ng ating buksan yung bukas kay kadali. Saan ka magpunta? Para na siya si Madam Auring sige, dali mo dito. Magbiyahe ka na naman. Wala tong buranday. Tingnan niyo guys yung OOTD niya. Siya lang po naglagay niya ng bag. Tapos yung sa ulo niya. Pakita ko sa iyo po pumasok mo dito. Buranday! Kita niyo yan? Saan ka pupunta? Saan? Saan yan? Oh, nakabag pa yan. Si Dora the Explorer na naman po siya ngayong araw. Buranday, napatugtog pa. Kaya nandito na naman ang aking little helper. Magawa po kami ngayon ni Mila ng kasaba para mamaya sa date namin ng mga Vietnamese kong kaibigan. So doon po kami ngayong Galapio. Magdala kami ng kanya-kanyang pagkain. Mila, wag yan kay mabasa ka. Magtulong ka na? Ha? Ay, hindi ka magtulong? Okay. Doon ka na lang sa maglaro ka na lang doon. Ano? Oat meat. No, chef. So, sa mga nagtatanong po kung anong ginagamit ko, ginagawa ko sa kasaba, ito po siya, Sa Asian store ko po to nabili. Bali, na to siya? Pino. At nilalagyan ko po siya ng 4 na itlog. Yun nga lang, wala ko ngayong cheddar cheese. Lang? Lang guys, combine ko lang siya. Ganyan lang po ako magawa. Hindi na kilo-kilo pa ng mga sugar or gatas. Tapos, bali 4 po na egg to. At syempre ang condense.
Mila ha, siya gevaarlijk na. Heel gevaarlijk. Dumanit. Kaya basa ka. So, ang ginagawa ko po, nilalagay ko muna lahat ng ingredients. Tapos, tsaka ko na siya ihalo pag nalagay ko na lahat. Ay, basa ka na dyan. Tama na yan. At ang pa-condense. Yan ko rin po siya. Tapos, may nyug din. At butter. Wala nga akong makapuno eh. Masarap din to kasi pag may makapuno. Kaso kayo, ubos na yung stock ko dito. Kadaming kulang po ngayon sa gagawin kong kasava. Cheddar cheese tsaka makapuno. Wala. Bahala na uy. Importante matamis. At ang pa-butter. Mila! Bahala na kayo dyan. Ganito lang po talaga ako gawa. Wala lang Hindi na ako nagme-measure. Kung masobran dito sa butter ba. So. Tapos, sugar. Mila! Wait na doon, Maishi. Mila, lumanit. Kay malaki tong sandok ko, kay hugasan yung mga kutsara namin, i-ano ko na lang. Oh, okay na yan. Tapos, ihalo ko lang siya, tapos na. Numil, ay, Diyos ko, huwag ang gunting, kaparnak. Huwag maglaro ng gunting, ha. Tinago ko muna po lahat ng gunting namin, kasi dito lang yung nakalagay. Ang ginawa ko, sa may taas ko na inilagay kay si Masi tsaka Camila kinukuha. Yung sinabi nyo, delikado talaga yun sa kanila, kaya ayun, tinago ko na po. Huwag na nga dyan, mag-aaway na naman tayo eh. Basa ka na, maglaro ka na doon. At ang vanilla sugar pala, i-add ko din, kaya para mabango. Favorite po kasi ito ng mga Vietnamese kong kaibigan. Tapos yung Brazilian na isa. Sabi ko kasi kahapon, anong gusto nyong dalhin ko? Sabi agad ni Fong, cassava. Ay! Dumanit. Sige na, gawin muna natin to. Ready na pong ilagay. So, ito po yung itsura niya, oh. Nahalo ko na din. Bali, yung temperature na pala sa oven, 150. Siguro mga, isang oras ko dyan, 150. Tapos mamaya, pagluto na yung sa loob, mas lakasan ko yung yung init ng oven para medyo crispy din sa gilid-gilid. Kainit na naman ngayong araw dito, kaya magawa po ako ng water na may lemon. Painumin ko rin si Mila. Masarap po kasi siya, guys. Favorite ko itong citron. For healthy drinks. Na-try nyo na ba to? Yung ito ba, oh? Sarap na ito kay maasim-asim yung tubig. Mila, gusto mo ng water na may citron? Dito, oh. Magawa si Mama. Sure. May water? Saglit lang, medyo mainit yung tubig nilagay ni Mama. Si Mama muna, okay? Sarap. Medyo maligam-gam na. Actually, ayan, uhaw din. Sarap? Hindi? Akin na, kaya di man masarap. Akin na. Masarap? Hot siya. Mahilig din po kasi yan sila Mila sa lemon. Kalamansi. Tapos yung mango na hilaw-hilaw pa. Gustong-gusto din nila yan ni Matthew. Di ba, Milang? Anong nilalaro mo dun sa sala? Sa phone camera? Anong nilalaro mo dun? Patingin?
Anong nilaro mo? Hmm? Apa? Ay. Medyo mga kausap niya kanina dito habang busy ako sa kusina. Very good yan eh. Grabe na naman ang kailangan gupitan sa garden guys. Kita nyo yan. Tapos wala na pong mga bulaklak masyado yung mga orchids ni Marcel. Patapos na kasi yung summer. Bus na? Pero kay next week ko na lang siguro yan. Ako na lang yung mag-mow sa grass siguro. Kaya ang Marcel busy sa buhay. Tapos next week si Mila may pasok na nga. So may time ako buong umaga. Linisin yung garden or dito sa bahay. Kailangan malibang ako kay kaboring po pag sa bahay lang tapos wala akong gawin. Nag-isip-isip na nga ako, alam nyo ba? Baka maghanap din ako ng ibang trabaho. Pero baka next year pa naman kasi po yung sa work ko, baka mag-ano na yung mga amo ko, mag-pension na sila. So sabi ko kay Marcel, pag mag-stop na silang mag-work, mag-alis na rin ako doon. Kasi, Hutso! Ilagay mo sa kusina. Thank you! Kasi ang sabi ko sa kay Marcel, yun lang yung dahilan kung bakit nag-stay ako dyan sa trabaho na yan. Kasi diba sabi ko sa inyo, minsan boring. Pero kay grabe po kabait ng mga boss ko. Kasi nga, kasi parang pamilya yung turing nila sa'yo kapag ka dyan, nag-work. Kaya sabi ko Marcel, next year siguro, maghanap ako ng ibang work, tapos more hours din siguro. Para mas malaki din yung kita, kaya kailangan din namin yun for next year. Kadami di kasi ngayon nagaganap sa trabaho ni Marcel, kaya kailangan ko rin ng mas maraming oras na makapagtrabaho ako. Lalo pa itong Mila, magpasok na rin. Pag mag 4 years old na kasi to si Mila, basis school na siya, kumbaga, na ba yun, parang full-time na siya sa school. Monday to Friday na yung pasok niya. So, ang iniisip ko, baka mag-try akong mag-apply sa supermarket or sa factory. Tapos sa restaurant kasi ayaw ni Marcel, kaya panggabi. Wala daw hindi daw ako makasabay sa kanila kapag mag-dinner, tapos yung mga bata pag ilalagay sa bed. Kaya wala akong option sa gabi na mag-work. So yun, kahapon nga nandito yung ninong ni Matthew. Tinanong ko siya, sabi ko may connection ka ba dyan sa pinagtatrabahuan mo? Sabi niya, may mga kilala ako doon. Sa kasi siya nag-work, kumbaga security siya sa paggawaan ng gatas dito. So gusto ko sana mag-try sa factory kasi never po ako naka-experience na mag-work sa factory. Di ko alam. Iniisip ko lagi na parang gusto kong itry yung sa factory. Pero alam nyo ba, sabi ng mga kaibigan ni Marcel tapos yung iba pang pamilya niya, nakakapagod doon, wag ka na doon mag-work. Kaya iniisip ko na minsan, gusto ko siyang itry pero pwede rin ako mag-isip ng ibang option. Siguro maging cashier or sa supermarket nga. Yun nga lang guys, ang hinahire dito sa supermarket yung mga bata kasi mas mura po yung bayad dito sa pag mag-work ka. Lalo kung yung sa mga restaurant, yung hinahire din nila mga bata kasi kung mas bata yung mag-work sa'yo, 16 years old, mas mababa yung binabayaran nilang oras kaysa sa aming mga thunders na. Pero kahit tatry ko pa rin yung goal ko ngayon or next year, makapaghanap ng ibang work. Pero hindi pa ako mag-stop mag-vlogging ha. Part-time pa din kasi para nakikita nila nanay yung buhay namin dito. Tsaka, syempre kasama na namin kayo sa journey dito sa vlogging. So, thank you po sa laging nagsusubaybay dyan. Kaya wag po kayong mag-alala, wala po mag-stop na mag-vlog. Every other day man yung upload natin, pero try ko po yung best na hindi kami mawala sa YouTube. Kahit magkaroon ako ng ibang work. Kaya stay tuned lang po. Kaya ang Buranday, abangan yung paghaba po ng buhok niya. Grabe guys, alam nyo ba? Ito po yung original buhok niya talaga. Simula nung pinanganak ko to. Oh, kita nyo yan? Naghaba man ng konti. Tsaka nipis ng buhok ni Mila. Kaya minsan kahirap talian. O diba, na-share ko na rin sa inyo yung mga plano natin for next year. Ayan, may nagtatali na dito sa buhok ko. Talian mo buhok ni Mama. Milang. Kantan mo na lang sila, dali. Kantan mo kay katahimik sa bahay. Kantan mo sila. Johnny. Johnny. Yes. Aray, wag mo anong buko. Sugar. Love. Papa, darling and night, no Papa, open your mouth,
Apple. Aray na, sinasabunutan mo na si mama. Imagine nyo yung guys. Next week ako na lang dito. Now siya. Ganito po yung banding naming dalawa ngayon. Kaya hindi mo kami kalabas. Kaya nagluto ako ng kasaba. Hindi pwedeng iwan. Ow! Now siya. Kiss si mama. Kiss mo si mama. Kiss si mama. Oh, I love you. Love you. Now siya. Luto na po ang kasaba. Kita niyo yan? So, wala na po ako nilagay na toppings kasi hindi ko po yan ginagawa. Basta maluto lang to siya. Ready to eat na. Kita niyo naman yung isa. Talikod lang. Tapos, naka-ready na rin po kami. Nag-prepare na ako ng mga gagamitin doon ni Matthew at Mila kasi may pa-swimming pool doon si Pew. Tapos ngayon, ilagay ko tong kasaba para makain mamaya doon. Ang tanong, saan ko ilagay? Dito ko na lang siguro ilagay, guys. Oh. May kanya-kanya po kasi kaming dala para doon mamaya. Kamahal na kasi ngayon ang mga bilihin. Hindi pwedeng libre pagkain. Kailangan tulong-tulong. Parang kasarap. For sure, magustuhan ito mamaya ni Matthew. Baka bigyan ko rin to sila Bianan. Pag magpunta doon si Marcel bukas sa bahay nila. I think it's perfect, babe. Kita nyo yan. Tapos kabango pa. Kaya I'm very happy. Siyempre, hindi ko dalhin lahat. Kaya kailangan din may tira dito sa bahay. Hindi po kasi si Marcel mag-join. Ihatid lang kami ng mga bata. Kita nyo yan? Ito po yung dala ko. Tapos, itong tira, dito ko muna ito ilagay. Kaya medyo mainit pa. Kailangan, Uy. Kasarap, uy. Milay, ready? Andito na ang aming kuya. Very good ikaw sa school. Nasa yung sticker mo? Bakit may sticker ka kay teacher? Takot ako sa good mas. Oh, kasi nakapaglaro ka sa mga bata? Yes. Good siya. Uy, ang buranday meron din. Oh, bigyan mo yung kay Mila? Ay, ano yan? Pakita mo sa kanila. Yan po yung sticker ni Matthew. Sige na, ibalik mo na kayo. Sayang pag mawala. So, diretso na po kami ngayon kay Lapio, yung Vietnamese kong friend. Kasi si Phong nandun na po nauna. 12 kasi yung out ni Lynn, yung anak niyang babae. Si Matthew, yung out niya ngayon, 2 PM. So, mga 2:10 siguro, 2:15 nandun kami sa bahay nila. Pakita ko rin sila sa inyo mamaya. Tapos yung mga dala nilang pagkain ni Phong. Tingnan na lang natin kung makapag-vlog ako dun. Magpaalam ako kay Pio kung payagan nila ako. Pag hindi, wala kayo makita. Tingnan na lang natin mamaya, guys. Kaya itong dalawa, maglaro mamaya dun sa water. Kaya may pa-swimming pool si Tante Pio, di ba? Kita mo? Kasi mo naglaro? Ha? Good siya. Pero alam nyo ba kanina pag-out ni Matthew? Tinanong ako nung kaklase niya tapos nung nanay kung pwede daw si Matthew isama sa bahay nila. Sabi ko ay sayang, hindi pwede kasi nga may kami ngayon ibang lakad. Baka next week po si Matthew doon pumunta sa kaklase niya or si Luke yung pumunta doon sa bahay namin. May experience na din ni Matthew yung ganong klaseng setup ba. Never niya kasi yun ginawa last year. Yawa. Tignan nyo guys yung bahay dito ginagawa pa mga brand new houses po yan dito. Magaganda siya pero kaso lang malayo sa school, sa supermarket. Ayan, kinain na agad yung kasama. Pasla kayo mo to kaita.
Je moet er eten. Lekker. Lekker, hè? Yummy, yummy. Ja, het is Filipijnse eten. Tapos yung swimbat nandun, oh. Kita nyo yun, guys. Kalaki po dito, oh. Mila, Moy? Gusto mo magbihis? Kuya, bihis ikaw? Ha? Na, mag-play ka ng water. Okay? Ayan na yung dalawa. Kita nyo yan? Tapos yung regalo pala namin ni Marcel, nung punta kami dito, andito, oh. Lumaki na. May mga bulaklak na. Tinanim dyan ni Pio. Ito yung garden nila dito. Pero kay kalaki ng bahay nila. Malula ako sa kalilinis. Mas look? Ha? Naglaro ng mga buranday. Ang cute ng swimsuit ni Mila. Di ko alam kung kaninong galing yan, kay Zoe or kay Madam Alma. Sa mga anak nila. Fong, wat heb je gebracht? Wat heb je meegenomen? Ik heb cassava genomen. Oh. En 2 kinderen. Ang twee kinderen. Ang Milag may sariling mundo na doon. Oh. Drinken. Daar. Ga maar daar drinken. Hi Lin! Yan po yung ka-love team ni Matthew, yung baby pa sila. Kijk, zwaaien Lin. Sabi, Lin, zeg maar, hi guys. Hi guys. Ang kuya, oh, ang putong-tong. Hoe gaat het met jou? Hoe zit Philippines? Secret. Ah, wat zei je? Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie in Philippines? Hoe gaat het bij ons in de Filipijnen? Goed. Wat bedoel je? Linda is braaf. Zeg maar, kumusta? 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 Lin, zeg maar, kumusta? Kumusta? Hoy, oh, goed. Jij ook, Timo? Oh, grabe ang batang to kapogi. Oh. Kagigising lang. Hij is niet wakker. Nee, nog niet. We wachten nog op Andressa. Ja. Die komt nog. Ito pang mini picnic namin dito. Kaano ba ka very peaceful na ano. What is that, kuya? Doe maar niet. Oh nee, niet meer. Doe maar niet, Matthew. Nee, ik zeg doe maar niet. Ga maar daar spelen. Mila is alleen daar. Sila. Yan po yung likod ng bahay nila, Pew. Ito namang isa. Saglit lang ako mawala. Ayan, maligo yung mga bata, oh. Tapos yung bahay nila, kalaki, guys. Yan po yung bahay nila, Pew, oh. Diba? Yayamanin. Sana all. Sana all, sana all. Tapos yung garden doon banda. Wat is dat, Mila? Wat doe jij? Oh jee, die gaat een hap. Dat vind ik wel een beetje eng. Tapos yung isang bahay din doon, kita nyo. Asian din yung ano dyan, may-ari. Vietnamese, sabi ni Pio. Kalaking bahay, oy, Diyos ko. Siguro milyon din yan. Kakaiba talaga ang beauty ng Asian, guys. Malalaki ang bahay. Pio, up, Pio. Fong. Shahmar. Please like and subscribe. Please like, subscribe. Very ano yan si Fong was sweet, funny.
Galing lang yan siyang Italy. Babakasyon lang nila. Katatapos lang. Kaya nagkita-kita kami ngayong araw. Tsaka maganda din kasi yung weather. Buti na lang nag-invite si Pio. Kasi wala din kaming lakad ngayong hapon ng mga bata. Ayun, nakapag-swimming tuloy sila naman si Camila. Kaya mag-enjoy sila ngayon. Hi guys! Buang din to siya. Sakma, buang. Buang! Si Matthew, tinignan yung tantifong niya. Sabi, buang siguro to si tantifong. What is that nila? Oh, yay. Now siya. Dumanit. Bigyan mo si Mila. Kuya, bigyan ng maayos, kuya. Nagutom na si Miss Universe. Loma. Ayan, sa lawak po dito ng garden nila, Pio. Ala, tanggol na si, Matthew. Tanggol yarn. Doon pa na ako, kaya malawak pa doon. Sayong-sayo yung space dito sa likod nila ng Pio. Ang muranday. Kuya, bigyan mo si Mila. Mag-away yan sila. Kocha. Matthew, dumanit. Kocha, Mila. Gutom yarn. Oy. Hej, finner toch water ook leuk, hè? Water ook heel leuk, maar kan niet lang en dan... Nee, want het is zonder. Ja, het is heel... May eczema kasi yan siya, kaya hindi siya pwede magtagal sa sa sun. Si Lynn. Mahilig din sa camera eh. Buti na lang okay sa kanila mag-video ako dito, sabi ni Pio kanina. Sige na, okay lang video mo. Kaya nakapag-video tayo ngayon dito. Yung Brazilian namin kaibigan wala pa dito eh. Pero kayo na nga, lagi yan dito number 1 na problem. Si Mila, diba, naka-exam din yan. Tsaka si Nathan, may exam din yan. Sabi nung dito, mga pediatrician, yan daw lagi yung number 1 problem sa mga yung mix nga ng mga bata. Bahay na kami guys. Tingnan nyo pagdating namin, naka-arrange na po ang table. Pinalik na ni Marcel yung table namin, no? Finally, may na naman kami ngayon dito sala. Tapos, dito na naman niya po nilagay yung kitchen. Kaso ito, ayaw pa niyang iakyat sa taas. Ay, ganoon. Pero kayo, no, naglinis pala siya ng bahay. Inarrange siya dito sa baba. Habang kami kanina na sa Vietnamese kong friend. Kasi ito din pong box. Alam niyo kung ano po ito? Christmas tree. Kasi, alam niyo naman dito sa Pilipinas, pagsapit ng September, Christmas na, di ba? Alam po yan ni Marcel. Every year yan. Ay, last year ata, hindi kami naglagay ng maagang Christmas tree dito sa bahay. Pero, few years ago, pag start po ng September 1, may Christmas tree na kami dyan. Kaya ginawa niya rin, kahapon din lang din to dumating. Kaya in-order niya yan, bago. Kaya isi-set up namin yan siguro sa weekend or mga darating na araw. Very good siya ngayong araw, guys. Pero alam niyo ba, hindi ko nga rin alam na nag-order yan siya ng Christmas tree. Pinakita niya lang sa akin siguro last week. Yung sabi niya, maganda to, oh. Pero kailangan na rin kasi namin ng bagong Christmas tree. Kaya yung luma po kasi namin, sira na yung pailaw-ilaw niya. Tapos yun, last week sabi niya, maganda to. Wala kong kalamalaw, in-order niya na pala. Kaya pala pagdating namin kapon sabay, sabi ko, ano yan, bakit kalaking box? Sabi niya, Christmas tree yan. Gusto niya rin siguro may Christmas tree dito sa bahay. Sabi ko sa kanya, wag muna tayong maglagay kasi yung kuryente kamahal. Hindi ko alam sa taong to. Naging na rin siguro, Pinoy. Kayo dyan sa bahay niyo, meron na kayong Christmas tree? Comment down below. Paano? Anong ginagawa mo? Galing Oy, nag-start na rin po ngayon si Mila mag-ubo-ubo. Wawa mo ng buranday, nahawaan ng kuya.